Hello guys, at yun nga guys, nandito pa rin ako kung saan nagwo-walk ako. Saan na si Tuyin? Ay naku, bagal talaga ng babae niyan. Umagal si Tuyin na una lang ako kay Tuyin. Tignan mo nga naman, di ba? Lagi ako nahuhuli sa lakad, tapos ako nauna lang, sabi ang bagal si Tuyin. Ayun nga guys, ay nako. Ang hirap ng buhay, no? Sa totoo lang, totoo pala talaga ang buhay abroad, napakahirap, hindi madali. Doon mo mararanasan ang mga bagay na hindi mo naranasan sa pamilya mo. Totoo yan guys, naranasan ko yan. At lahat ng sakit ha, na naranasan ko, hay Diyos ko, nasabi ko na hindi ko naranasan sa pamilya ko. Hindi ko naranasan nung lumaki ako sa Pilipinas, pero naranasan ko sa buhay abroad. At hindi nga madali guys, kaya ako pinasok ang pag-YouTube para sa anak ko, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko, na someday makita ko yung anak ko na alam mo yun, maging proud man lang siya sa akin, na I'm proud that my mom did this, parang ganun. Kaya bago ako magdrama ayun yun guys, ginawa ko para sa anak ko, kasi natuto lang yung anak ko, 6 years old, parang bata pa lang siya, 6 years old, pinangarap niya na maging YouTuber. Kaso lang lumalaki siya nang naging mahiyain, siguro dahil sa based din sa mga naranasan ko sa buhay. Kaya siguro siya naging, alam mo yun, naranasan niya. Basta may mga naranasan siya na naging sad man lang ang buhay niya. Kaya naging sad man ang buhay niya. saglit lang. So, kasi si Tuyin lang aagaw ng stasyon eh. Tapos ayun nga yun guys, pinasok ang pag-YouTube dahil dun sa anak ko. At dahil bata pa lang siya, 6 years old, gusto niya na maging YouTuber. At mayroon siyang pinaka-favorite na na YouTuber, yung Crew. Yan, favorite yan ng anak ko. At ayun, yan, favorite niya yan. At pangarap niya na someday makita niya ang crew members, ayun. At ako naman, ako yung tipong taong private ang buhay ko. Ayaw ko nang magulo, ayaw ko nang, alam mo yun, ayaw kong pinag-uusapan ako ng tao, kasi lumaki ako sa province ng Santa Cruz, kung saan masasabi kong napaka-silent ng buhay ko. Hindi ko naranasan na ginugulo ako ng kapitbahay, yung gano'n, hindi ko naranasan yung guys. Kaya parang ang sakit sa dibdib na naranasan mo lately na mga bagay na hindi naman dapat ganunin ka, yung gano'n. Pero naranasan ko guys, kaya nasabi ko na totoo pala no yung buhay abroad, na napakalaki na talaga ng tao na hindi nila maranasan yung mga hinagtis at sakit na maranasan. Napakaswerte mo na, totoo yan, totoo. Ay ako naranasan ko, kaya hindi man basta naranasan ko guys, marami akong naranasan na pinipilit kong kalimutan kasi ayoko magkasakit. Nagkasakit nga ako last year guys, nagkaroon ako ng nervous breakdown, pero thanks God dahil sa doktor ko na sa Kalibo, ang doktor ko na taga Kalibo, binigyan ako ng medicine kung paano ako gumaling. At bumalik ako guys dito sa Diko ng magaling na. At tinatry ko na huwag mag-take ng medicine paminsan-minsan, para alam mo yung, para malaman ko kung may sakit pa rin ba ako o wala na. Pero napatunayan ko na ay okay na ako, kaya ko na ulit yung kung ano ako dati, kung gaano ako kalakas. Kasi guys, umalis ako ng Pilipinas, wala akong sakit eh. As in healthy ako, at saka hindi ka naman makakapag-abroad kapag may sakit ka, di ba? Ngayong taon, thankful pa rin ako dahil yun nga, tinulungan ako ni doktora kung paano ibalik sa dati yung mind ko, kasi naging ako, pag mayroon akong bagay na gustong gawin, nakakalimutan ko yun. At makarinig ako ng ingay, yung kaba ng dibdib ko, grabe ang kaba. As in yung parang hindi mo mapigil yung takot mo, yung parang ganun. Pero ngayon,
Ang kailangan ko lang talaga ay paminsan-minsan mayroon akong medicine na ititake kasi may time talaga sa gabi na hindi ako makatulog dahil may mga ingay. Alam mo, may maingay sa tenga ko. Hindi ko alam kung anong mayroon sa tenga ko, pero may naririnig ako sa kabila kong tenga na totoong kwago. As in kwago dahil tao siya na nakilala ko dati. Pero pinipilit kong mag-focus kung ano ako, kung ano yung gusto kong gawin sa buhay kasi kapag mahina ang loob mo, kapag iniisip mo na ay may sakit ako, magkakasakit ka talaga. Kaya alam mo yung masasabi ko, malakasin yung fighting spirit ko na paglabanan ang mga bagay na inaano ko sa sarili ko na makakatulong sa akin. At pasalamat pa rin ako, thanks God, kasi gumaling ako, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Para sa anak ko guys, kailangan kong lumaban. Kailangan kong maging matatag na nanay kasi alam ko na yung anak ko mahihirapan kapag ang katawan ko'y bumigay, yung ganun. Kaya siguro masasabi ko na sa lahat ng mga trials na nangyari sa buhay ko, inaano ko yun guys, isang tabi ko yun. I need to set aside. Kasi kapag nag-focus ako sa mga negative na nangyari sa buhay ko, ay babagsak ako. At yun yung bagay na hindi ko makayanan. At alam ko na yung anak ko, imbis na maganda ang magiging future niya, baka kapag nalaman niya na ganun ako, lalo siyang magiging lugmok. Kaya alam mo, thankful pa rin ako kasi nawala ako ng 6 months sa puder niya. Hanggang ngayon, once a month lang kami magkita. Pero nakikita ko kung gaano ka strong ang anak ko. Alam mo yung never nawalay sa akin yan guys eh. 13 years, nung 13 years old siya, hindi ako nakapag-celebrate nakapag-celebrate pa yata ako ng birthday niya. Hindi ko maalala kasi nagkasakit nga ako guys. Yung medicine na hindi nga okay. Kaya yun, yung nandito pa ako last year. Kaya alam mo nung 7 months na nawala ako, tapos nakita ko yung anak ko na number 1 sa school, matalino. Diba, pag sinabing number 1, imagine nasa Europe siya, ganun siya, diba? Nasabi ko talaga na wow, ang anak ko, pinangahawakan niya rin talaga kung ano yung sinabi ko sa kanya na babalikan kita anak, sabi kong gano'n, babalikan kita, kahit anong mangyari, babalikan kita. Nakita ko si Abby na, alam mo yung hindi apektado, ano din siguro sad din siya kasi nawala ako, kasi narinig ko nga na, umiyak nga daw siya. Umiyak siya sa school. At alam mo na, ang iniisip ko, siguro dahil sinabi ko sa tatay niya na hindi na ako babalik. Sinabi ko, alam mo, nung nandoon ako sa Pilipinas, doon ko naisip-isip na grabe, napaka-silent ng buhay ko. As in yung, kung pipiliin ako, kung gusto kong ibalik ang dating buhay, mayroon ako na hindi ko man naranasan sumakay sa sasakyan or ano. Parang gusto kong ibalik kung wala lang si Abby. Kasi napaka-ano ng buhay ko. Napaka-silent. Excuse. Masaya ang buhay ko. Doon ko, alam mo yung 7 months na nagstay ako ng Pilipinas kasama ang pamilya ko. As in, yung saya ng buhay ko na syempre nandoon na yung sayang wala ang anak ko, di ba? Kasi sa 7 months na siguro kung doon magkasama kami or 1 month or 2 months, alam ko na magi-enjoy siya. Pero alam mo nung sinabi ko sa kanya na don't worry nak, we're going back to Philippines for vacation one day. And then she asked me back, Mama, when? Sabi niya gano'n. Alam ko na kapag nagtatanong siya ng ganyan, alam ko nandoon yung excitement. Excited siya na
makapunta ulit ng Pilipinas. Kasi last na uwi niya is that time that she is celebrating 7th birthday. Doon siya nag first debut at gusto ko na sa 18th birthday niya sana mangyari ulit na makauwi kami ng Pilipinas. Sana someday, di ba? Ayun, at hoping ako na sana makasama ng pamilya ko ang anak ko. One day. Hinihintay ko lang guys na alam mo yun, makapagdesisyon siya para sa sarili niya kung anong gustong gawin niya, kung gusto niya. Pero pinasok ko ang YouTube kasi gusto ko yun yung anak ko, hindi siya mahirapan na someday pagdating sa mga financial, mga ganung bagay, hindi siya mahirapan. Pero sa totoo lang naman, kahit paano naman yung anak ko, mayroon naman yan. Pero syempre, di ba, kapag nandito ka, kailangan mong i-force ang sarili mo to find a job. So you need to focus to your own goal, parang ganun. Pero ayoko kasi, ako yung nanay na ayokong pahirapan ang anak ko. Kaya kung kailangan kong pasukin ang pag-YouTube channels, alam mo na vlog, pagbablog, gagawin ko para sa anak ko. Kasi, alam mo sinabi ko dati, hindi ko naman pinanganak sa mundo ang anak ko para siya ang aakay sa akin sa pagtanda ko, or siya ang mamumroblema sa akin sa pagtanda ko. Yung ganun. Sinabi ko, inilabas ko ang anak ko sa mundong ito para magsaya, para gawin niya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. Yun guys. At sana someday, di ba, makuha ko yung buhay na alam mo yung tahimik, yung hindi ka ginugulo, yung malaya ka kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, yung parang kung ano yung simpleng buhay na gusto mong gawin, mangyayari dahil yun ang, alam mo yun yung nararapat, di ba? Kung yung iba nga namumuhay din naman dito ng tahimik, bakit hindi nila ako bigyan ng katahimikan para, alam mo yun, magkaroon ka ng masayang buhay, yung magkaroon. Pero guys, ngayon, alam mo yun, I have a lot of friends. Like what I said, that I'm happy that I have some friends that they came from another country. Masasabi ko na blessed na ako sa bagay na yun. Hello, hi. Good hapon. Ayun, at masasabi ko na blessed na ako sa bagay na yun, at hindi ko na kailangan mag-wish pa ng maraming bagay. Kumbaga, simpleng buhay lang na, alam mo yung magkaroon ka ng maraming kaibigan is a big blessings, di ba? At yun yung, alam mo yung katuwaan ko lang guys, is napakasimple lang. Ako yung tipong taong, nag-i-enjoy ako kapag yung mga kaibigan ko kalog, yung ganon. Nag-i-enjoy ako sa bagay na yan. Mga simpleng bagay lang, pero it makes me happy. At yun yung, alam mo, ang daming eroplano na. Tignan mo, kung saan lang nag-i-ekis-ekis yung langit. Ayan hindi ko alam kung saan galing yan. Eroplano ko yan guys, ha. Ako may-ari niyan guys. Tignan mo ang langit, di ba? Ang daming guhit-guhit, hindi mo alam kung saan sila pupunta. At yun, nawala na ako sa topic. Ayun guys, yun lang guys. Abangan nyo ang aking tour going to Aarhus. Ayun, pupuntahan namin si Victor, bibisitahin namin si Victor. Hindi namin hindi ko alam. Sana magstay kami ng medyo matagal para, alam mo na, makigulo. Yun, at abangan nyo guys, abangan nyo ang aking next video. Going to Aarhus. Grabe no, yung airplane, daming parang yata yan. Basta, ewan ko, daming eroplano no? Grabe, hindi mo alam kung baka siguro akin yan. Baka mamaya may lalanding dito, sasakay ako, diba? Yun, hintayan nyo. O siya guys, bye! Have a nice day sa inyong lahat. Mabuhay! Bye!